Ala, grabe, no? In your face talaga, sa harapan niya mismo. No, para siyang binastos noon, para siyang pinahiya noon, no? Mantakin mo, kakamayan ka, tapos biglang ganon. Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Syempre. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayun, no? Salamat. Support ni Sara. Speaker. Tutusukin pa sa mata. Thank you po sir sa pagsuporta kay BT Sara. Marami pong salamat. At thank you po. Ala, grabe, no? In your face talaga, sa harapan niya mismo. No, para siyang binastos noon, para siyang pinahiya noon, no? Mantakin mo, kakamayan ka, tapos biglang ganon. Abay. Parang ano, no? Sana sinabi mo na lang parang sana sinampal nyo na lang ako. Parang Po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po yun. Salamat ha. Kalay! Talagang sinabi sa harapan niya yung ganun. OMG, talagang napa-thumbs up na lang siya, no? Ay, hindi na talaga makapagsalita, no? Grabe, kita mo yung galit ng taong bayan dun sa nangyari, no? Naku, ang dami nang umaano. Kasi nakakatawa kasi yung ganyang nang pangyayari na makikita mo talagang pinapakita talaga ng mga tao kung gaano yung sama ng loob nila sa nangyari. Yung nangyari doon kay Eric, kay BP Sara, di ba? Kay Badoy, di ba? Halos talagang siya. Madaming naiinis talaga sa kanya. Mga salamat. Narinig ninyo ba ang sinabi ng kababayan natin mula sa Japan? Please support Inday Sara, sir. Salamat sa pagsuporta kay VP Sara. Salamat din sa pag-api kay Eric. Salamat, sir, at mali po yun. Katunayan na ang mga Pilipino ay hindi na kayang manahimik sa pang-aapi ng Congress sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Tinusok pa ng bandera. Tila insulto na rin ito sa kanya ng harap-harapan at diretsyong pinaratangan ang Speaker ng pang-aapi kay Eric at Dr. Lorraine Badoy. At wala siya na isagot kundi thumbs up lamang. Malinaw na paunti-unti na niyang nararamdaman ang galit ng taong bayan sa kanila. Ang pangyayaring ito ay talaga namang nagba-viral sa ngayon at lumabas na katawa-tawa si Mr. Speaker. Ayon nga sa komento ni Sas Sasot ay, ang sabi nga nila, ang mga OFW ay bagong bayani. Ayon naman kay Mr. J. Sonza ay, Dateline Japan. Speaker Ferdinand Martin Romualdez pinutakte ng mga Pinoy na may dalang placards supporting ni VP Sara Duterte. Lalaking naka-Amerikana. Welcome to Japan, Mr. Speaker. Bakit niyo po sinisiraan ang vice-presidente natin? Dapat po suportahan ninyo si VP Sara, hindi yung puro kayo panira. Babaeng may tanga ng placards. Mr. Speaker, salamat po sa pang-aapi mo kay Eric at Doc Lorraine ng SMNI. Maling-mali po yun. Mahirap po yung ginawa nilang pagbubulgar sa corruption sa House, kaya ba ninyo sila pinakulong? Live on cam. Ayon naman kay Shanwine ay, di ko kinaya ginawa ni Sir and Ma'am hahaha. See you in HOR rin ba? Si Spock Stamby pa talaga. Hahaha. Makinig ka Spock sa advice ni Ma'am, bad daw yun, apihin mo si Eric hahaha. Ipinaramdam ng OFW mula sa Japan kung paano niya trinaydor si Vice President Sara Duterte. Bilang pinuno ng House of Representatives, hindi nga malayong magmana sa kanya ang kanyang mga miyembro o nasasakupan. Tulad nitong si Congressman Sandro Marcos na trinaydor ang mga Duterte at hindi man lang tumanaw ng kahit kaunting utang na loob. Si Congresswoman Migs Nograles na trinaydor ang SMNI,
ang network na kung saan nagbigay sa kanya ng pagkilala, naging daan kung bakit siya sumikat lalo ng mga taga Davao. Mana-mana nga lang ika nga, subalit, ang tila nakakalimutan ng mga ito ay hindi nagbubulag-bulagan ang taong bayan sa ginagawa nila. Tama, nalalaman ng mga taong bayan kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. 'Di ba? Bawat pagkilos nila. Katulad nga niyan, si Speaker, 'di ba? Magkakasama sila sa unit team. Sabay-sabay silang lumaban ng eleksyon. Pero nung tumagal-tagal, nung nakuha na nila yung gusto nila, at nakaposisyon na, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Siguro, yun nga, na meron siyang pangarap na maaring tumakbo sa susunod na eleksyon. Kasi kung wala ka namang pangarap na tumakbo sa susunod na eleksyon, hindi para kalabanin mo yung taong kasama mo. Kung alam mong malakas siya, kung nararamdaman mong tatakbo siya. Yun lang naman yun eh. Si Sandro dati maraming fans, pero medyo nagkaroon ng mga nawala ng gana sa kanya kasi ako nag-interview ko Nagtanong ako sa mga tao na kamusta na ba lagay ni Sandro sa inyo ganyan. Medyo hindi maganda 'yung nadidinig na natin ngayon. Siyempre, although anak siya ng presidente natin, no, pero medyo nadadamay kasi si Sandro diyan sa nagiging issue diyan sa Kongreso, no, dahil parang sumasapi na din siya, nakikisali din, 'di ba? Parang close ang pamilya Marcos tsaka Duterte, si Bongbong, si BP Sara, tapos makikita si Sandro medyo ganyan na kumokontra. Pagpalagay natin kung kaya siya kumokontra is tama naman yung ginagawa niya, yung ang paniniwala niya sa sarili niya, 'di ba? Pero sa tingin niya ba, is mali ba ang ginagawa ng mga Duterte kaya pinupuna niya o kumukontra siya at yung SMNI? Diba? Talagang simula pa nung eleksyon is naging kakampi na ng yan. At saka dyan nakikinig yung mga taong bayan talaga sa mga balita ng SMNI kumpara doon sa ibang nagbabalita talaga na medyo bias ng konti, pero ang SMNI hindi. Talagang rekta talaga sila at binubulgar nila yung gustong malaman ng mga Pilipino, yung mga anomalya, katiwalian na nangyayari. Ang isyong ito ang binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Grabe no? Sarap buhay. Natapos na sila kahapon no? Off na nila. December 14 at babalik sila ng January 22. Wow! Ang taas ng bakasyon no? Sana all. Sana all. Hayahay, di ba? Ang laki na ng budget. May mga travel expense budget pa yan sila. Sarap, no? Ang sarap ng buhay. And imagine niyo, ilang araw, 14 pa ngayon di ba? And babalik sila ng January 22. Wow! And excited pa sila, no? Palakpakan sila. Papasyal-pasyal lang no? Samantalang tayo, no? Problemado, no? Malay mo, Mr. Talker, sarili nilang pera yan, di ba? Ikaw naman, pwede naman dahil mayayaman naman yan, no? Tingin mo, Mr. Talker. Huwag tayo kagad mag-iisip ng ganyan, masama yan, ha? Malay mo, meron silang sarili nilang budget para dyan, di ba? Galing sa bulsa nila. Okay, mga katunay, sa tingin nyo? Nag-ano lang ako, ha? Pinagtatanggol ko pa nga sila, Pero imagine niyo mga lods, di ba? Natapos na lang ang kanilang session this year. Pero, di ba, hindi pa rin nila nasagot. Saan ba napupunta ang mga pondo nila? Di ba? Ang dami nilang pasakali, ang dami nilang paligoy-ligoy, ang dami nilang pasikot-sikot, hanggang sa dinagdagan ng mga kung ano-anong issue at kadramahan. Ayun, natapos na lang yung session nila. Di ba? Na wala tayong nakuhang sagot, matinong sagot, kung saan ba napupunta ang kanilang pondo.
talagang binabaliwala lang talaga nila, no? Actually, ang dami na nagre-request, no? Na ipakita or, di ba, magkaroon sila ng liquidation, ipakita sa taong bayan, di ba? Kung saan nagagamit ang kanilang pondo. Pero wala, no? Kumbaga, magbabakasyon na sila, no? Hindi man lang nila pinapansin ang tanong ng mga tao kung saan napupunta ang kanilang pondo. Alam nyo sa Kongreso, no, hindi talaga matatahimik ang issue na yan na ibinabato sa inyo hanggat hindi nyo pinapaliwanag sa taong bayan. Dapat nililinaw nyo. Napakaraming katanungan ang ibinabato sa inyo. No? Dapat, karapatan ng mga taong bayan na malaman yan. Dahil yung mga ganyang budget na kinukuha is galing sa pinagpagura ng taong bayan yan. Hindi galing sa mga politiko yan. No? Kaya nga nagkakapera yung mga politiko dahil sa mga taong bayan eh. Dahil pag sumusweldo sila, galing sa taong bayan yung pinapasweldo sa kanila. Kaya may karapatan yung taong bayan na malaman kung saan ginagamit yung mga pondo. Diba? Mas maganda kung ipinapakita nila. Pero napakahirap talaga makatagpo ng mga ganong politiko, mga pinuno, no, na talagang ipapakita nila. Kasi pag nandiyan na sa posisyon, medyo nakakalimot na, pero kapag mga botohan is ang babait, ganto, ganyan, kung ano-ano ang mga pangako na ibinibigay sa mga tao, pero pagdating nun is pag nandiyan na, nanalo na, ayun, wala na yung usapan, hangin na lang. Grabe, no? Hayahay, no? Ang sarap ng buhay, ang sarap ng Pasko. Habang tayo, kayod ng kayod, no? Para masarap ang Pasko. Kayod ng kayod para sa pamilya natin. Ng buwis. Sarap, no? Niwala man lang transparency. Niwala man lang credibility. Inimagine ninyo mga lords, by next year, billion na naman ang budget nila. Tapos, sila pa ang number 1 excited sa bakasyon. Sana all! That would be for another hearing naman po on the House bill that was filed on the revocation. Grabe mga lods, no? Grabe, sobrang traitor, no? Dati, praise na praise siya sa SMNI. Diba dati, diba, sinasabi pa niya na maganda ang hangarin, maganda ang vision, no? Nakakagawa ng greatness, no? Ang SMNI, diba? Flowering words. Tapos ngayon, diba ngayon na hindi na niya napakinabangan, ngayon na nasa kay tambaluslos na siya, grabe, no? Nagbago na lahat. Grabe. Ako, sa totoo lang may mga nagko-comment kasi yung iba pa binubuli ako na just to shut down SMNI daw. Okay. Hindi ko naman yung kumpanya di ba? Kumbaga hindi naman ako related kay Pastor, hindi naman ako related sa SMNI. Nakakalungkot nga lang kasi ang SMNI lang ang, di ba, bumabalita lalo na sa mga makakaliwang grupo, lalo na sa mga issues na hindi binabalita ng mainstream media. Nakikita natin sa SMNI. Yung mga hindi pinag-uusapan, yung mga hindi tinatalakay sa mga mainstream media ay nakikita natin sa SMNI. Kaya pag nawala ang SMNI, nakakalungkot din. No? Tama, no? Kasi ang SMNI talaga, yung nagbabalita ng totoo. Nalalaman nga natin dyan kung sino-sino yung mga corrupt. Diba? Yung mga budget na yun, lumalabas dyan, ha? Talagang minumulat nila yung Pilipino sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Diba? Kasi, yung ibang mainstream media, sorry sa ibang mainstream media, no? Ayos naman nagbabalita kayo, pero ang balita nila is may limitasyon. Hindi sila gano'n na sumasagasa, no? Wala na yung mga dating gano'n eh. Kasi medyo lumulugar sila eh. No, parang siyempre takot, umiiwas na ganito. Pero ang SMNI kasi talagang rekta kung rekta. Nalalaman natin kung ano ang nangyayari sa bansa natin. No? Lahat ng mga topics noon basta tungkol sa gobyerno, tungkol sa Pilipinas, nandoon is talagang rekta nilang binabatikos, no? Tinatanong, 'di ba?
Yun ang ano dun maganda. Kaya talagang mapapag-initan ng SMNI. Kasi kung ikaw ay gumagawa ng tama o nagpaparating ka sa mga mamamayan para idilat ang kanilang mga mata, magadaming magagalit sa kanila. Kasi mas gusto ng mga taliwas sa diretsong daan. O hindi Pino yun, ayoko na yun. Yung mga taliwas sa diretsong daan o magandang bansa is kailangan wag nyong ibalita. Kailangan ng mga Pilipino walang alam. Kaya SMNI, pag natanggal, wala na. Pero ganun talaga no? Lalo na pag may mga traidor, may mga buwaya, at may mga mukhang pera. Diba? Katulad niyang si Nograles. Remember the name, mga lords. Remember the face. Diba? So, kasi nasa atin pa rin naman ang kapangyarihan Diba? Sa election day, sa atin pa rin naman ang kapangyarihan. Oo. Basta wag na yan, no? Wag na yan si Mix Nograles. Taga Davao ka pa naman din. 'Di ba? Manggagamit. Hello? In-endorse ka pa ni VP Inday Sara. 'Di ba? Ang SMNI din ang nagpasikat sa iyo. Tapos ngayon, gaganyanin mo. Grabe talaga. Ikaw na talaga, no? Tapos mag-asta siya sa kongreso, parang sino, di ba? Parang sinong amaldi-maldita naman. Di ba? Parang talagang siya isa sa pinakapangyarihan kung makapag-isa, kung makapagsalita. Di ba? Kung makapagsalita siya sa SMNI, akala mo naman talaga hindi siya pinasweldo at pinalamon dati ng SMNI. Kaya mga lords, tandaan natin, i-remember natin, di ba? Yung mga bumaliktad, no? At mas piniling protektahan ang kanilang ama. Protektahan ang kanilang tambaluslos. Alam mo, Nograles, kahit magsama-sama pa kayong lahat, di kayo mananalo. Di ba? Doon nga sa Davao, na-gets, di ba? Nag-try nga kayong tumakbo, di ba? Nograles din yun, naalala ko pa dati. Trinay nilang banggain ang Duterte. Hindi kaya. No, walang Nograles na nanalo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Talagang nakakatawa si Mr. Real Talker. Ang lakas talagang mambasag, no? Dapat kunin din ng SMNI si Mr. Real Talker pag pag bumalik. Hindi talaga, no? Ano siya magsalita, talagang matapang talaga, no? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa mga biyahe-biyahe nila? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.